Alam niyo bang may colonel na kinasuhan dahil di umano ay ginawang construction workers ang mga tauhang polis para itayo ang property niya? Siya si Police Colonel Hector Grijaldo Jr. Pamilyar, siya yung kaklase ni Ruina Garma na napanood din natin noon sa House Quad Committee hearings. Nalaman ng mga reporters nitong February 12 na may kasong graft or katiwalian pala itong si Grijaldo sa Sandigan Bayan. 2025, dinamanda siya ng ombudsman dahil itong si Grijaldo at kasamang si retired Police Master Sergeant Jesus Bato Balonos allegedly ginawang construction workers ang mga tauhang polis. Base sa kasong isinampas sa kanya from August 2019 to April 2020 habang nasa PNP Regional Mobile Force Battalion Central Visayas itong dalawang officers pinagawa allegedly sa mga pulis yung private property ni Grijaldo sa Barangay Tabunan, Cebu City. FYI, ang corruption ay hindi lang tungkol sa pera. Maraming porma ito na nakalista sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At dito sa kaso ni Grijaldo, corruption daw allegedly, sabi ng ombudsman, yung paggamit niya ng mga pulis for personal use. In fact, sa computation ng ombudsman, nasa 9.4 million daw ang halaga ng alleged damages na ginawa ni Grijaldo at Bato Balonos sa gobyerno. Katumbas ito ng sahod at gastos doon sa pag-transfer ng mga pulis sa construction site. Sa statement, dinedeny ni Grijaldo ang mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ng kampo niya, korte ang tamang lugar para mahilabas ang katotohanan. Bailable o pwede magpiyansa sa kasong graft, kaya likely malaya itong si Grijaldo at Bato Balonos habang hinahawakan ng Sandigan Bayan ang kanilang kaso. Nasama siya sa Quadcom hearings dahil siya yung hepe ng Mandaluyong City Police nang mapatay doon ang dating PCS o Board Secretary na si Wesley Barayuga. Ang pinagbibintangan sa pagpatay si Garma, nakaklase ni Grijaldo, kaya pinatawag si Grijaldo ng House. Binaglaon itong si Garma na dating kilala bilang malapit kay former President Rodrigo Duterte ay naging whistleblower at kinumpirma ang reward system sa war on drugs. Pero itong si Grijaldo, sinabi nitong 2024 na pinilit daw siya ng Quad Committee na magbigay ng testimonya at i-confirm ang sinabi ni Garma. Sabi pa ni Grijaldo noon, parang gusto raw nilang magsinungaling siya. Sa ngayon, ongoing pa itong kaso at wala pang resolusyon, so abang-abang lang muna kung anong mangyayari. Habang si Grijaldo may kaso, yung kaklase niya na si Garma ay nasa ibang bansa na at possibly bukas makalawa ay ICC witness na rin laban kay Duterte.